Alright. Iwanan na natin yan mga kababayan. At pag-usapan naman natin etong bagay na ito. Ano pa ba yung naiwanan natin kanina dyan? Yung mga iba dyan, umiiyak na. Oh, ito, yung mga member ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko sa inyo, pangako ko yan eh. Buti na lang yung nanay ko umalis na kanina. Umuwi ng probinsya. Sorry guys, medyo nakangiti lang ako kasi kami ni Mother, medyo pagdating sa ganitong bagay, talagang nagkokontrahan kami, nag-aagrihan kami, nagkokontrahan din kami minsan. Mas madalas yung nagkokontrahan kami. Kasi ayaw niyang banatan ko ang Iglesia ni Cristo. Ang banatan ko na lang daw, etong si Marcoleta. Sabi niya, hindi naman member ng iglesia yan eh, nanay. Kahit anong gawin mo, si Marcoleta ay iglesia. Ngayon pag-usapan natin, Iglesia ni Cristo, kinundi na ang pag-aresto kay Digong Duterte. Mga kababayan, lumabas po ang isang balita na kung saan po may isang quote card din na ipinapakita sa atin na itong Iglesia ni Cristo ay kinukundi na po nila ang pag-aresto kay Digong. At ang kanilang sinasabi, dapat itong si Digong Duterte daw ay nililitis dito sa Pilipinas. Basahin ko muna bago ako magkomento ha. Sorry. Nagbe-burp ako. Okay. Eto na mga kababayan, mga ka-GP Natics. Eto. Nagpalabas po ng quote card etong spokesperson ng INC na si Bro Edwil Zabala. Ito po sa programang Saganang Mamamayan. Alam nyo naman po yung dalawang anchor dyan, anti-government, anti-administration, anti-Quadcom, at anti-Martin Romualdez. Sabi niya rito, kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas, yun sana ang dapat pairalin. Tama naman, dapat pairalin. Sino mang Pilipino o mamamayan na may ginawang paglabag sa ating batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Gumagana naman ang sistema natin ng ating hustisya. Okay, sabi niya gumagana daw. Sige nga, tingnan natin mamaya. Gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga inaakusa laban sa kanya. Nagtitiwala ang INC sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ang ganitong usapin. So sa madaling salita, ayaw nila ng desisyon ng gobyerno, mga kababayan, sa Siyempre, sa pakikipagtulungan ng gobyerno natin sa Interpol para makuha ng INC, ng ICC, itong si Digong Duterte. Mga kababayan, sinasabi niya na gumagana naman daw po ang justice system natin. Kaya dapat dito daw litisin. Okay. Bigyan natin ng example. Sabi ni Robin Padilla, dito, hindi tayo boss. Ang hirap makiusap. Pwede namang litisin. Dapat hindi na dinala dito, doon na lang kung saan tayo ang boss. Sabi ni Robin, kung titignan natin yung kanyang statement, mga kababayan, dito may power sila. Doon wala. 'Di ba? Again, meron pang isang patunay dyan, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Nung panahon na nakaupo po ang gobyerno natin, o yung dating administrasyon, doon sa hearing ni Amy Marcos, imbis na sabihin natin, imbis na maiangat niya ang mga Duterte, lalo pa silang nalaglag. Bakit kamo? Mga kababayan, sinabi dito ni Justice Boying Rimulya at nitong si DILG Secretary John Vic Rimulya ay yung mga biktima, mga kababayan, cardiac arrest, pero ang magugulat ka ang naka-declare cardiac arrest. Pero according kila Fortun, Dr. Fortun, may tama ng bala sa ulo. Tingin nyo may hustisya? May justice system? Wala. Yun yung panahon ng mga Duterte. Sabi ni Amy, bakit?
Wala pa rin ba ngayon? Sabi ni Boying, hindi po natin tinitingnan yung ngayon. Pero kung sa ngayon ang tatanungin mo, of course meron. Kaya lang, hindi naman po sa atin. Hindi sa atin dumulog yung mga kababayan natin. Sila ay dumulog doon sa ICC. Dahil alam nila na dito ay talagang hindi nila makakamit ang hustisya. Katunayan, yung kay Bato de la Rosa. May connection. Connection, network. 'Di ba? May kakilala, si kakilala tinawagan itong si piloto. Si piloto tinawagan para takutin. Sabihin na mananagot ka sa sambayanang Pilipino kapag itinuloy mo ang pagdakip at pagbitbit kay Tatay Digong Duterte doon sa dahig. Nakita nyo ang impluwensya, mga kababayan? Diba? Hindi ko po nilalahat, pero meron talaga maraming mga kapit at marami pong mga tao na nababayaran din. Tama? You can, mga kababayan pwede po kayong mag-disagree sa akin. Pero yung sinasabi dito ng Iglesia ni Cristo na gumagana ang justice system natin, naniniwala naman ako na gumagana ang justice system natin. Kaya lang mga kababayan, INC ang nanguna. ICC ang nanguna. ICC din ang nilapitan ng mga kababayan natin to seek justice. So therefore, mga kababayan, dapat kung nakikita natin si Digong as a Filipino, tingnan din natin yung mga biktima na sila ay mga Pilipino rin. At sila ay mas marami kumpara kay Digong Duterte na iisa lang. 'Di ba? Ang dami ng biktima, naghahanap ng hustisya. Kayo, Iglesia, iisang tao lang yung gusto nyong protektahan, si Digong Duterte. Si Digong Duterte na nanggaling din naman sa kanyang muka, sa kanyang bunganga, 'di ba? Na siya ay responsable sa lahat ng mga nangyari. Siya din, sabi niya gano'n, I will take full responsibility sa lahat ng mga nangyari na yan. At sinabi niya rin, mga kababayan, na dapat siya ang managot. Oh. Kung sasabihin nyo naman, matanda na ang Tatay Digong. Hoy, Iglesia ni Cristo. Sorry ayaw ko kayong bastusin. Pero parang masyado na kayong nakikialam sa politika. Nakakalimutan nyo ba yung inyong doktrina? Na bawal po kayong makialam sa politika. Bawal kayong sumali sa politika. Sasabihin nila, hoy GP, hindi naman politika yung pinag-uusapan dyan Ang pinag-uusapan dyan, hustisya. Kung saan dapat litisin si Tatay Digong. Okay, mga kababayan. Di ba sinasabi ng mga DDS, ito ay political persecution. Di ba? Tama? Sinasabi pa nila, ito ay extra rendition. So ngayon, saan nyo sasabihin yung inyong mga punto? Saan nyo isusulat? Saan nyo ilalagay? Saan nyo ipupwesto? Either yan ay politika o hindi, mga kababayan. Dapat igalang natin yung mga biktima. Kasi sila yung may karapatan. Sila yung naghahanap ng hustisya para sa mahal nila sa buhay. Bakit kayo nakikialam? Nung panahon ba na yung mga yon namatay? Kayo ba ay nakialam? Tinulungan nyo ba yung mga biktima? Hoy, maya kayo sa balat ninyo mga Iglesia ni Cristo. Dapat manahimik na lang kayo. Yung iglesia, dyan na lang kayo mag-focus. Huwag nyo nang pakialaman itong mga to. Sabi ni Dennis Ruiz, moneymaker ang INC. Hindi ako nagsabi niyan. Di ba?
mga kababayan. O yung nagsabi daw na ano dyan, guys, may balita ako, yung nagsalita daw, yung isang comedian na nagsabing kulto, ang INC mukhang tinegi daw nila. Pero, di naman ako naniniwala doon, di ba? Hindi naman ako naniniwala doon kasi wala namang basehan. Yung nagsabi lang, di ba? Sinabihan sila ng kulto, tapos pinatay daw, hindi naman ako naniniwala doon. Walang basis. Diba? Tayo naman ay pwedeng umusig. Ang sabi ko nga, itong mga taong ito, isa lang yung kanilang pinagtatanggol. Bakit sila hindi lumalabas nung panahon marami ang namamatay? Bakit hindi sila nagpapakita? Bakit hindi sila tumutulong? Ito pa, bukod po doon sa sinasabing bawal makialam sa politika, ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kahit hindi Iglesia ni Cristo, nakalagay sa Biblia, bawal pumatay. Tama? Bawal pumatay. Sa Iglesia ni Cristo, sa kanilang doktrina, nakalagay din yan, bawal pumatay. So bakit kinakampihan ninyo ang isang mamamatay tao di umano? Diba? At saka wala na kayong magagawa. Nandun na sa dahig. Kayo, nag-e-effort pa kayo. 'Di ba? Bakit? Magrarally na naman kayo. Si Sara Duterte nga, sabi niya, wala na tayong magagawa, move on. Hindi na makakabalik ang tatay ko. Tama, Ray Bacani. Walang hustisya sa mahihirap, 'di ba? Pagdating dito. Pero pag may mayayaman, pag may pagkilalang tao, may kaya sa buhay, marami ang nagtatanggol. Pero yung mga binare, yung cardiac arrest, pero may tama sa ulo, pinagtanggol nyo ba yon, Iglesia? Ha? Hoy, mga idiotertes, hindi porket kinakalaban ko ang mga Duterte dito, pinagtatanggol na namin ang adik at adik ako. Hindi ganon. Ang pinagtatanggol natin dito, yung human rights. Paano kaya pag halimbawa kayo, ang kamag-anak ninyo ang napatay na wala naman kinalaman sa bato, hindi ba kayo magagalit? Ha? Tapos yung kamag-anak ninyo, sasabihin cardiac arrest, mayroong tama ng bala sa ulo. Oh, kasi kayo, ang lagi nyong sinasabi, kapag kumukontra sa inyo, bangag ka kasi, adik ka kasi. Sasabihin pa, ang kumukontra sa Tatay Digong namin, adik. Naku po. Guys, bago pa kayo sumuporta kay Digong, isa na ako sa masugid na sumusuporta sa kanya. Ang problema, nung time na sinabi niya siya ay nagtatanim ng ebidensya, naku po, ayaw ko na sa kanya. Diba? May sinabi ba sa Biblia, sa doktrina ng INC? Alam ko maraming INC dito. Sinabi ba doon na pwedeng pumatay? Di ba bawal? Kahit hindi naman INC, bawal ang pumatay. Mga kababayan. Oh. Kawawa naman yung mga idioterti dito. Wala na ba kayong ibang argumento kundi adik ka kasi? Oh, idioterte. Kayo talaga, oh. Ano, Iglesia? Saan na kayo ngayon? Guys, ako, ang nanay ko, ang ermat ko, mga kamag-anak ko, 'di ba? Ang mga tsuhin ko, ang mga pinsan ko, mga diakono, diakonesa, oh, yung isa pa, mga kababayan, ministro pa, ang tsuhin ko. Oh. Pero magkasundo kami sa bagay na 'to. 'Di ba? Bakit makikialam ang iglesia sa bagay na 'to? Oh. Kawawa naman ang mga idioterte, mga tanganista. Bahala na kayo dyan kung ano masasabi nyo dito sa Iglesia ni Cristo. Bakit nakikialam sila sa ganyang mga bagay? Kung ito ay opinion, okay, opinion. Pero bakit itong iisang tao binibigyan nyo ng opinion? Bakit hindi yung karamihan? Yung mga namatay na wala namang kinalaman sa bato. 'Di ba? Yung mga bata na walang kaalam-alam
ay sinusupot para lang sabihin na siya ay drugista. Ay samantalang pag pina-autopsy, pag ito ay pinamedico legal mo, ay wala ka naman makikitang substance ng mga bata. Oh. Iba naman yun. Iba naman yan, panibidyo's. Alam nyo, natatawa ako sa inyo, bawal pumatay. Tama yun. Pero ibang usapan kapag ikaw ay papatayin na. Kaya nga merong nakalagay sa batas na ganyan, di ba? Yung pagtatanggol mo sa sarili, kung yan ay self-defense, ikaw ay hindi makakasuhan. Panibidyo's. Yung argumento nyo, ewan ko, pang grade 1 eh. Diba? Junggo